Gibraltar, April 15. Lalabas tayo ngayon. Alamin na daan papunta labas. Ito yung lugar ng Gibraltar, sakop ng UK. Bandaro naman, yan naman ang building ng Gibraltar. Yan, opisina ng Puerto na to. Tapos may mga bulk dyan, may mga cargo, pero dito ang daan papuntang gate. Ito ang lugar ng Gibraltar. Ang Gibraltar ay sakop siya ng United Kingdom. Yan sa taas na yan, bundok yan. Yan. Dito tayo ngayon sa loob. Welcome to Gibraltar. Yung pinakita ko kaninang bundok na napakataas ay andi dito sa loob. Ito. Ano rin siya. Yan. Yan yung bundok din. Bali, dinisplay din nila rito. Tapos, sa mga gilid naman, may mga painting. Yan yung itsura ng mga lugar dito sa Gibraltar. Tapos ito yung unang panahon. Yan, dito naman sa bandang gawi ko, sa may gitna ng daanan ng sasakyan, ay may nakalagay na monumento rin. Yan. Bali, may babae, lalaki, mag-asawa, sinasalubong niya yung asawa niyang lalaki, habang yung anak niya naman kasama ng lola niya. Yan. Tapos nakasulat Madeira. Yan, Madeira. Yan. Tapos ito na yung city. Dito naman sa gilid, dito naman ang Waterport Place. Yan yung building na hotel. Yan, bali nilapitan natin yung pinakamataas ng bundok dito sa Gibraltar. Bali, dito na tayo. Ito yung mataas na bundok. Yan. Tapos sa baba niya naman, meron namang lusutan, agusan ng mga dumadaan na tao para papunta ron sa kabila. Papakita ko. Yan. Tapos, ito yung bundok. Dito na tayo malapit. Tapos, pupunta tayo dyan. Papasukin natin to dahil daanan to ng tao dun para makarating sa kabilang lugar. Ngayon, nandito na tayo. Ang tawag dyan sa daanan na yan ay Grand Casemates Gate on the site of Watergate. Yan, papasok tayo dyan mamaya sa loob. Tapos may nakasulat, ito, Lieutenant General Sir John D. nung gobernador noong 1884. Tapos sa katabi niya naman, General John Earl of Chatham, KG Governor noong 1824. Tapos ngayon nandito na tayo sa loob, merong statwa ng sundalo. Yang sundalo na yan ay bali yan ang nagsisimbolo nung kapanahunan ng World War II. Ay yan yung yan yung lumaban nung may gera dito sa Gibraltar. Yan yung nakalagay, yung World War II. Yan, noong July 1998. Tapos, ito na yung loob ng castle na tinuro ko. Yan, nandito na tayo sa loob. Yan, bali ito palang loob ay napakaganda ng loob na to. Dahil, bali binigyan ng plaque itong lugar na to ni Han J.J. Holiday noong 26 ng June 1997 lang, na ibig sabihin ay isa siya sa minister sa tourism dito sa Transport March. Yan, bali sa paglalakad natin, papasukin natin itong Irish Town. Itong Irish Town na to ay mga antiques. Yan yung isa sa mga antiques. Ngayon, papasukin natin yung loob kung ano yung mga gamit pa na antique dito. Yan. Yan yung mga antique dito sa loob. Yan.
Bali, itong isang antik na to ay nagkakahalaga ng 220 pounds. Yan. Ganyang itsura lang. Yan. Ito. Ito naman yung mga painting. Tapos, ito naman yung mga furniture sa kabila. Yan. Bali, ito yung loob ng antique shop. Itong mga gamit na to ay napakatagal na panahon na. Kaya, tulad nito, itong mga gamit na to ay napakamahal. Kukumpara sa atin lalo na peso tayo, ito pounds naman. Bali ang ano natin ay ang 1 pound dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Yan. Very interesting, special. Yan, bali isa sa pinakasikat dito na soldier, itong taong kinakausap niya, ini-interview dahil yan mamaya ibabalita yan dito sa buong Gibraltar, dito sa mga balita sa news. Mga reporter. Yan. Tapos ito naman yung mga dating kanyo. Ali, itong kanyo na to, tsaka itong isa ay ginamit to noong World War II. Tapos kanina yung in-interview, yun yung isa sa mga pinakamataas dito na soldier. Tapos ito naman na kanyo na binidyo ko ay noong ano pa to, noong hindi makita noong July 1963. Yan. Itong dalawang kanyo na to ay mula pa to noong July 1963. Yan. Tapos, meron namang babaeng sundalo rito. Yan. Yan. Dito ngayon tayo sa labas. Dry dock tayo ngayon. Ito yung barko natin. April 21 ngayon. Kaya ngayon ipapakita ko na yung barko natin, ito. Ngayon, ang ibig sabihin ng dry dock ay pagka dry dock, ang ibig sabihin ginagawa yung buong barko. Ganito yung tsura ng dry dock. Dito tayo sa Tunisia ngayon. Sa Tunisia may dalawang barkong ginagawa. Itong barko natin, La Diamant, at itong isang barko na to sa kabila. Yan, dry dock din yan, yung barko na yan. Ngayon, nung nakaraang taon, nakapag-dry dock na rin kami rito sa Tunisia din, nitong November lang. Pero ngayon, dry dock na naman. Pero itong dry dock na to ay emergency. Yan, ibig sabihin ng dry dock, walang pasahero. Tapos, bali yung barko natin, nandoon kanina, ito, dagat yan. Tapos, pumasok yung barko natin dito sa loob. Tapos, unti-unting nawala ng tubig itong pinasukang barko natin. Tapos, tsaka sinarado yan. Yung gate na yan para pagka wala ng tubig dito, pwede nang pumasok yung mga manggagawa para trabahuin itong barko natin. Bali, 2 weeks kami rito na gagawin tong barko namin dahil nasiraan tong barko natin. Pero pagka ang barko nagda-dry dock tuwing mga 4 to 8 years bago i-dry dock ulit yung barko na to. Yan. Bali wala nang tubig yan dyan, inalis na, kaya pwede nang makagawa yung mga taong gagawa ng barko natin. Yan. Kahapon, ang barko natin nandito sa dagat na yan. Tapos, dito siya dumaan, papunta ron. At ito naman yung gate na tinuturo ko na unti-unting nagsasarado pagka halimbawang nandoon na yung barko sa loob. At pagka nandito na yung barko sa loob, yan, unti-unti niya nang tatanggalin yung tubig, mawawala na yung tubig na yan para makapasok na yung tao dun sa baba.
Dito galing yung barko, papasok. Tapos, ito yung gate. Yan, dito naman sa kabila, wala nang laman na tubig. Yan, dahil din rain na yan. Andiyan dyan yung barko. May tubig pa yan nung pumasok dyan. At ngayon wala nang tubig. Kaya, dry dock na tayo ngayon. Dry dock na yung barko natin. Katabi nitong isa, dry dock din yan. Wala nang laman yung tubig na yan sa loob. Yan. Yan. Ngayon, lalabas tayo. Andito pa rin tayo sa Tunisia. Ngayon, April ano na ngayon? April 24. Bali, ilang araw na rin kami dyan sa barko na yan dahil hanggang ngayon dry dock pa rin kami. Pero baka bukas magkakaroon na ng pasahero. Tapos, aalis na kami rito dahil emergency dry dock lang naman eh. Dito sa Tunisia, ito yung pinaka lugar na isa sa mga hindi ko makakalimutan dahil dito kami nagtatagal dahil nung nakaraan taon dito rin kami nag-dry dock. Tsaka pag lumalabas kami napakalayo. Pagka lumalabas kami, pinapakita namin itong shore pass bukod sa crew card ID namin. Dahil para makalabas kami rito sa bayan nila. Ito yung gate ng Tunisia. Yan. Diyan tayo dadaan. Tsaka diyan tayo lalabas mamaya. Dito malapit sa labas ng gate, main gate ng Tunisia. Dito sa puerto, merong kanyon. Ito yung kanyon. Tapos ito naman ang flag ng Tunisia. Yan. Ito ang Tunisine. Ibig sabihin, Tunisia, itong lugar na to. Yan, dito na tayo ngayon sa labas ng main gate. Dati, naalala ko nung nakaraang taon, dito ako lagi nag-i-internet. Diyan, napakalayo. Kahit napakalayo, lumalabas pa rin ako dahil dun sa lugar na yun, banda rin sa bayan, mamaya ipapakita natin na 24 hours kasing internet dun. Kaya nakakapag-internet ako kahit mga alas 2 na madaling araw, hindi pa rin ako natatapos. Ako lang mag-isa na dumadaan dito, dyan sa napakalayong lugar na yan. Pagkagabi, na madaling araw, naglalakad ako. Minsan, nakasaraduhan na rin ako nitong gate na yan. Kumakatok na lang ako para makauwi ako kahit na madaling araw. Dito kasi sa lugar na to, maraming mga seaman na ayaw mag-dry dock dito dahil napakalayo nga na puntahan sa bayan. Pero ako, pinagtsatsagaan ko dahil masarap mag-internet dahil hindi naman ako nakapagdala ng laptop dahil yung laptop ng asawa ko dinala niya. Yan. Ito yung nilalakad ko na napakalayo bago ako makapunta sa bayan. Yan, dito sa paglalakad ko, kada lumalabas ako hindi naman ako nag-aalala dahil itong mga daanan na to ay marami namang mga sundalo. Dahil dito, mga bahay ng sundalo yan dyan. Yan, dahil malapit sa puerto. Yan. Kasi dito, pagka halimbawang naglalakad sa mga crew, mga 20 minutes bago ka makarating sa bayan. Tapos 20 minutes na naman ulit pabalik, kaya mga kulang-kulang isang oras. Kaya pagka ako lumalabas ako, gabi na lang para wala ka nang babalikan na trabaho, tsaka hindi ka na magmamadali na makakapagtrabaho ka pa ulit sa barko dahil pag uwi mo, magpapahinga ka na lang. Ayan, kaya yung iba, sa gabi na rin lumalabas. Pero yung iba hapon, kaya lang mga isang oras lang sila sa labas. Kaya yan, may mga dumadaan, mga sundalo. Yan, dahil itong lugar na to ay puro mga nagtitraining dito, mga sundalo din. Dito naalala ko, nung bago pa ako rito nung nakaraang taon, medyo naligaw din ako. Hindi ko na alam kung saan ang daan pabalik dito sa barko namin. Buti na lang, gabi naman yun. Kaya hindi naman ako nag-alala na baka maiwanan ako ng barko. Dahil pagka madilim, medyo nakalimutan ko na yung daan dahil iba yung tatandaan mo sa umaga na lugar kaysa sa gabi. Dahil pagkagabi medyo madilim, hindi mo na masyado ma-recognize kung ano yung mga lugar na papasukin mo. Yan, ngayon nandito na tayo ngayon sa bayan. Tapos dito naman sa gawi ko sa bandang kanan, ito yung bangko na pinagpapalitan ko pagka halimbawang
may bibilin ako kaya mag-i-internet ako dahil hindi sila tumatanggap dito ng dollars. Kailangan ang pera mo rito pera nila. 1:1 din ang pera dito sa dollars. Ang pera nila dito dinar ang pera nila dito. Yun. Yung pinasok natin, bangko rin yun. Bali, pinasok natin yun dahil para ipakita ko sa inyo yung picture na yun. Dahil yung picture na yun, yun yung isa sa mga presidente ngayon dito sa Tunisia. Yan. Dito na tayo sa pinakabayan ngayon. Meron dyan sa center na parang tore. At dito rin pupuntahan natin yan dahil yan yung mosque nila rito. Dito sa lugar na to, yung mga tao rito halos mga naka-jacket. Dahil kahit medyo mainit, napakalamig dito at malakas ang hangin. Dito ko rin binili dati yung jacket ko dito sa Tunisia bago ako umuwi. Dahil dito rin ako umuwi nung dito sa Tunisia halos mura lang ang bayad dito sa taxi. Pwede ka naman mag-taxi kung halimbawa nagmamadri ka makarating sa bayan. O kaya naman, kung gusto mo nang umuwi ng maaga para makarating ka agad sa barko mo. Dahil mura gasolina rito, kaya mura din ang ibabayad mo sa mga taxi driver. 1 dinar lang hanggang dun sa barko. Bali, andito na tayo ngayon sa mosque itong Tunisia. Bali, pupuntahan natin kung pwede tayong pumasok doon sa loob para makita natin kung ano yung mga ginagawa nila. Bali, ito pala yung pare o ito yung mga simbahan na tao sa loob. Itong obispo na to. Yan. Kinakausap nila. Yan yung galing siguro sa loob ng mosque. Ngayon, maraming tao ngayon dito. Aalamin natin kung bukas ang loob ng mosque. Yan. Yan. Yun ang itsura ng loob ng mosque. Dito sa lugar na to, nandito na tayo sa bayan ng Tunisia. Maraming tao dahil maraming mga estudyante, malapit lang kasi ang school dito. Tsaka ito talaga yung mga dinadayo ng mga tao rito dahil nandito lahat ng ospital, nandito lahat ng mga pharmacy, yan. Nandito lahat ng pwedeng puntahan nung kailangan ng tao. Nandito rin ang palengke. Ngayon malapit na tayo sa internet. Kung saan ako nag-i-internet, pupuntahan natin. Doon ako madalas mag-internet para makausap ko yung asawa ko at saka yung mga kaibigan ko pagka halimbawang may pagkakataon akong makausap sila. Yan. Yan. Ito na yung lugar na lagi kong pinupuntahan. Itong cyber na to, 2000 internet. Yan. Nandito ako lagi sa loob, dito ako nag-i-internet. Tsaka yung mga katrabaho ko nandito rin. Yan, nandiyan sila sa loob. Nag-i-internet yan sila. Yan. Ngayon, lagi akong nandito para makapag-internet kahit madaling araw. Dito ako nag-i-internet para makausap ko yung mga kaibigan ko tsaka yung asawa ko. Pagka may pagkakataon, babalik ako rito, dito halos nauubos yung pera ko. Yan. Diyan sa internet na yan. Yan. Napoli ngayon dito sa Italy, April 27. Ang crew on board namin ay 5:30. Sa tabi ng La Diamante, may mahabang barko dito. Ang pangalan ng barko ay TT Lines. Tapos dito naman sa kabila, meron din. Ang pangalan ng barko na to ay MN Laurana. Ngayon may mga kasabay akong lumabas, mga Indonesia. Yan, lalabas din sila. Yan, ito ang lugar ng Napoli. Yan. Dito sa bundok na yan, merong castle. Yan. Ngayon, aalamin natin kung anong lugar ang pwede natin mapuntahan dito. Ang Napoli ay sakop siya ng Italy. Ito ng labasan.
Yan, dito na tayo sa bayan ng Napoli. Dito sa bandang Gawigo, merong malaking castle. Yan, aalamin natin kung makakarating tayo dyan sa loob, dyan sa castle na yan. Yan. Ito ang lugar ng... Yan, bali iniikot pa natin yung daan dahil dun sa pupuntahan natin ngayon na castle, under construction pa. Bali iniikot pa natin, inaalam natin kung saan tayo makakadaan para makapunta tayo dun kung bukas yung... Yan, andito na tayo ngayon sa harapan ng castle na to. Ngayon may mga pumapasok na tao dun. Titignan natin kung ano. Hello, may I know what kind of history in this place? I know speaking. Okay. Yun, bali itatanong ko sana kung anong klaseng history itong castle na to. Pero titignan natin dito muna sa labas na matagal na tong ginawa. Ito, historical place to. Ito yung mga taong gumawa nito nung unang panahon pa. Yan, sinulat nila yan, di maintindihan kung ano yung nakasulat. Yan, ngayon papasukin natin sa loob na dito sa pintuan, bali meron silang mga inukit na mga digmaan nung unang panahon. Ayan, itong klase na to ay ano to, pintuan nila to rito. Bali, ito yung mga nakikita nyo ay napakatibay. Yan, pinagsisiraan na nila yan nung unang panahon dahil sinarado to ng mga sundalo nung may gera nung kapanahunan nila. Ito, bali, nasira pa to nung unang panahon. Yan, bali, inukit pa yan ng mga taong gumawa rito. Itong konstruktura na to, ayan, Castle Nuevo Museo Civico. Yan ang pangalan nitong castle na yan. Banda rito naman sa loob, dyan yung may bayad para makapasok ka dito sa lugar na to. Yan, ito yung loob. Yan, tapos meron silang malaking ano dyan, bali, yan yung nilalagay sa muka, sa ulo, yung kapanahunan nila. Yan. Sa taas, yan ang itsura. Yan. Sa dingding may nakasulat, may nakadrawing na itong loob na to, ganito ang itsura noon. Yan, may mga nag-aaway, may mga hayop. Yan, bali iyan ang nangyayari dito sa loob noong kapanahunan nila. Yan, dito sa loob na to. Yan, dito sa Napoli, ganito ang mga itsura ng mga castle nila rito. Yan. Ito yung bilihan ng ticket para makapasok ka dito sa loob. Let's go! Pero hindi na tayo papasok dahil nakita na naman natin kung anong itsura dyan sa loob na yan. Punta na. Yan. Tapos dito naman, alamin naman natin kung anong klaseng building naman to. Itong instruktura noong kapanahunan nila. Yan. Alamin natin kung bukas yung loob nitong castle na to. Ito yung loob nitong castle na to. Yan. Maraming tao sa loob. Ngayon, itong loob pala ay ginawa na nilang mga butik, mga bilihan ng kung ano-anong pwedeng magamit o bilhin ng mga tao rito. Yan. Pwedeng pumasok pala sa loob. Kaya ganito ang itsura ng loob na yan. Bali, ganyan yung taas niyan. Yan. Yung paikot na yan ay puro pakros. Pakros tong daanan na to. Itong road na to. May daanan papunta ron, may daanan papunta sa kabila. Yan. Bali yung baba niya naman, ito naman ang mga itsura. Yan, may mga nakasulat, mga zodiac sign. May scorpion, ayan, may Sagittarius, yan yung mga baba naman. Yan, lahat ng zodiac sign nandito. Hello, may I know what kind of historical place inside the castle? You don't know? Yan. Bali, meron din ditong castle.
Yan, bali yung kanina hindi na natin na video dahil hindi tayo nakapasok. Pero itong lugar naman na to ay ito naman ang bangko nila rito. Yan, may nakasulat Banco de Napoli. Yan, ito yung itsura nung bangko nila rito noong 1939 pa to. Ginawa itong bangko na to. Ito naman 1539. Yan, ang nakasulat. Yan, bali nandito tayo sa Eskinita. Ngayon, meron ako nakitang Vegas Club Napoli. Yan. Ngayon, alamin natin kung anong itsura nitong ito ang Las Vegas. Ngayon, alamin natin kung ano meron dito. Lugar pala na yan na pinasok ko ay mini casino. Yan yung mga klaseng laro dyan sa loob. Pangalan natin? Lisa. Ah, Lisa. Ay, Lisa. Dyan, sa Mandaluyong. Ito yung Simone, Italiano po, pero kalahating Pilipino pa din. batikan na rin po sa Pinoy. Taga rito Yan, sa bali- north ng Italy. Bali sila yung nakita ko rito. Ako sa Bulacan. Sa Napoli dito sa Italy. Okay. Bali nagbigay sila ng Bantayan. babasahin dahil mahilig ako rito sa mga gantong babasahin, pati yung asawa ko. Thank you po. Pati para sa lahat ng Sa buong Pilipino. pamilya. Thank you po. Boy. Kita-kita po ulit tayo. Okay. sige. Babasahin ko to lahat. Okay. Happy trip sa inyo. Okay, Mag-ingat thank you ka. po. Sige. Tuloy na po kami, baka may iwanan na akong barko. Okay, Thank you, bye-bye. bye-bye. Nice meeting you. Sa iyo rin. Yan. Portugal tayo ngayon, May 19. Yan. Ito ang lugar ng Portugal. May 19 na ngayon. Ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi konti na lang yung take ko. Meron tayong katabing barko. Yan, aalamin natin kung anong pangalan ng barko na yan. Kasama ko ngayon si Bernard. Yan, papasyal kami rito sa Portugal. Itong Portugal na to ay sakop ng Lisbon, itong Portugal. Itong katabing barko natin, ang pangalan ay Pacific Venus Osaka. Yan, ang may-ari siguro niyan ay Incheck, kaya Japanese. Yan. Ito ang yan. Pagkalimbawang nakikita nyo yan, yung statwa na yan, yung cross na yan, ay yan ang nagsisimbolo dito na nasa Lisbon tayo. Pati tong bridge na yan, yung mahabang bridge na yan. Yan, yung bridge na yan hanggang dyan yan, hanggang dun. Yan, nandito na tayo sa ito ang mapa ng Lisbon. Welcome to Lisbon. Yan, ito ang lugar ng Lisbon, Portugal. Pagka nandito ka sa Portugal, ay ito ang una mong makikita. Yan, iyang bridge na yan. Sa Portugal, sa Lisbon, Portugal ay isa to sa mga sikat na unang makikita mo pagka nandito ka sa Portugal, Lisbon. Yan. Ito yung isa sa mga hinahangaan nila. Yan ang isa sa mga sikat na bridge dito sa Lisbon, Portugal dahil napaka haba niyang tulay na yan. Yan, magsisimula ka rito dito hanggang doon. How are you? I'm fine, and you? You are Fine. sick? You wait for the No, I'm okay Come now. on, I have a big injection. Nani? Yan. Dito tayo ngayon, pababa na ulit tayo. Ito yung tulay. Yan. Dali. Mahaba. Dahil high tide. Mataas yung dagat, kaya nasa 4th floor yung babaan. Yan yung gangway. Yan, andito tayo ngayon sa Spain. Yan. Sa Gigjon. May 22 ngayon. Ang crew on board natin ay 6:30 PM. Tapos, ngayon,
Ang may schedule tayo ngayon, alas 2 ng hapon. Ito yung shuttle bus na sasakyan natin kasi medyo malayo-layo yung lalakarin. Hindi pwede maglakad kaya sasakay tayo ng shuttle bus kasama ng mga pasahero. Yan, alamin natin kung ano yung mga pwedeng mapuntahan at mabidyohan natin dun sa lugar na babaan natin. Yan, bali nandito na tayo sa dulo nitong bus na to at may mga pasahero pang mga sumasakay. Ngayon maghihintay tayo kung ano oras aalis tong bus na to. Dahil kailangan yung mga crew nandito sa likuran. Dahil special yung mga pasahero, kailangan nasa unahan sila. Yan, dahil kasabay natin ngayon yung mga pasahero para makarating tayo sa... Yan, nandito tayo ngayon sa bansa ng Spain. Ito na yung ano nila, city nila rito. Bali ito na yung bus natin at saka sa tabing dagat at ito naman yung monumento. Alamin natin kung anong klaseng monumento to. Bali salita kasi nila kaya medyo hindi maintindihan kung ano yung ibig sabihin. Yan. May fountain dyan sa baba. Yan. Bali, itong nakikita nyo ay isa to sa simbahan dito sa Spain. Sa Gijón. Yan. Yang dun sa taas, yun yung statwa. Tapos may nakalagay Christus. At ito naman ang Vinci. Yan. Kung napanood nyo yung Da Vinci Code, yan ang diyan sila nag-shooting. Yan. Bali, diyan sila nag-shooting. Yan sa simbahan na yan dito sa Spain, yung palabas sa sinihan na Da Vinci Code. Yan. Yang simbahan na yan. Yan ang bansa ng Gijón, Spain. Dito sa Spain. Bali, nasa tabing dagat tayo. Yan. Maraming tao dyan dahil naliligo sila. Yan, dahil nasa tabing dagat tayo. Ito yung beach. Beach nila rito. At ito naman siguro yung yan, flag ng Spain dito sa Gijón. Yan. Yan, bali gusto ko lang magpasalamat sa asawa ko dahil nakuha ko na yung padala sa akin galing sa kay corporate chef. Binigay sa akin dahil si corporate chef ay galing dun sa barko ng Liborial. Sa Liborial, dun bali nagtatrabaho yung asawa ko. Dun siya naka-duty, dun sa kabinista. Bali kabinista siya ron. Sana magkikita yung barko ng Legiamant sa Liborial. Kaya lang di natuloy dahil nasiraan yung barko namin. Dapat magkikita kami dun sa Marcel. Kaya lang di natuloy, kaya ewan ko kung kailan magdidikit ulit yung barko namin. Pero pasalamat pa rin ako dahil napaaga yung pagbigay sa akin na padala. Bali binidyohan din yung asawa ko dun sa kung paano ayusin o kung paano linisin yung kabina na yun. Tsaka meron din mga tape. Bali meron din mga gamit, mga damit ko. Kaya bangga, maraming salamat dahil papasalamat ako dahil dalawa na tayo nagbabarko. Tsaka ayun, bali masaya ako dahil isa tayo sa mga pinagpala ng Diyos dahil bali pinagmamalaki kita dahil kabinista ka, tsaka mahal kita kaya kita pinagmamalaki. Tsaka yun, sana tuloy-tuloy lang yung alis natin. Bali makakaahon din tayo kahit na medyo mahirap sa barko. At least kumikita tayo ng dollar. Ikaw nga, mas malaki pa kita mo sa akin ngayon dahil ang kinikita mo na ngayon euro eh. Kaya ayun, bali pasalamat lang tayo sa Diyos dahil hanggang ngayon pinapatnubayan niya pa rin tayo kung ano yung mas mabuti nating gawin, tsaka mas mabuti para sa atin. Kaya salamat rin ako dahil ikaw na pangasawa ko dahil mas nakapalapit ako sa Diyos kahit na medyo nakakalimutan ko magdasal.
Bali, hindi pa rin ako nakakalimot dahil andyan pa rin tayo para humingi ng tawad sa mga nagawa nating mga kasalanan. Yun, bali pabalik na ulit ako sa barko dahil may duty pa ako. Yan. Yan, bali ito yung plaza nila rito ngayon. Yan. Tapos, itong building naman na to ay ito yung municipal nila. Yan, bali may mga flags din dyan. Yan. Noong, ano pa to? Tignan natin. Happy tayo dahil para malaman natin kung kailan tinayo to. Ito ay noong 1865 pa. Yan. Yang municipal nila. At sa likod naman ng municipal ay meron din na building. Ginawa pa to noong 1928. Yan, napakatagal na panahon na. Yan. Ngayon, nandito tayo sa Bilboa, Spain pa rin to. May 23, 2010. Ang crew on board natin ay alauna. Yan. Ito ang lugar ng Bilboa. Alamin natin kung saan ang city. Papasyal tayo ron. Punta tayo sa Bilboa. Ang Bilboa ay sakop ng Spain. Yan. May pulis dyan. Ito ang lugar ng Bilboa. Tapos banda ron merong barko. Hindi makita kung anong pangalan ng barko na yan na nakadaong dun sa kabila. Tapos ito naman yung barko natin. Yan, papalabas na tayo ngayon. Dito ang labasan. Merong poster. Yan, welcome to Bilboa. Bilboa Port. Yan. Dahil dito may mga brochure o mapa na pwede mong kunin kung halimbawa gusto mong gumala kung saan saan. Yan, dito merong aquarium sa loob. Maraming aquarium sa loob dahil mga seafoods o mga laman dagat ang mga nandito. Ito yung example, yan yung screen na iyan ang makikita mo sa loob. TV lang yan, tapos ito yung may bayad. Tapos sa loob naman, ito yung makikita mo. Yan, pasukin natin ha. Yan. May mga aquarium dyan, nasa loob. Hindi kasi ako nakapagdala ng pera, may bayad kasi. Ito ang bayad, euro. Hindi ako nakapagdala ng euro. Yan, yan ang bayad. Yan. Sa iba na lang tayo pupunta dahil hindi tayo nakapagdala ng euro. Bali, ito yung ano nila, ang pangalan nito ay Getso Aquarium. Yan. Parang sa Pilipinas din meron na makikita mo. Ito naman yung labasan. Yan, pagka nakalabas ka na, dito yung exit. Yan, dito ka lalabas. Yan. Bali, one-sided lang yan, kaya hindi mo makita. Hindi ka makapasok. Yan, papasok sana tayo dun sa ano na yon, sa loob na yon, para makita natin kung ano yung mga lamang dagat dun sa loob. Kaya lang, hindi ako nakapagdala ng euro dahil nagmamadali lang ako dahil ang alas nito ay alas 2. Bali break time ko lang ng 1 oras kaya kaya nagmamadali ako. Kaya iba na lang yung puntahan natin. Yan. Bali ito ang city ng Bilboa. Yan. Tapos dito meron din palang beach. Yan. Maraming naliligo. Yan, bali minamadali ko na lang ang pagkuha dahil itong video ko malulubat na rin. Kaya alamin natin kung ano pa yung mga pwedeng puntahan natin dito. Hindi na natin to masyado malilibot pero maganda tong lugar na to. Dahil medyo lobat na ako. Kaya yun. Saan tayo pupunta ngayon? Yan. Yan, bali maraming tao. Yan, ngayon naalamin natin kung pwede makapasok dyan dahil mukhang luma na yan lugar na to. Ayun. Yan, yan lugar na yan. Yan. Bali, itong lugar na to ay city na. Kaya napakaraming tao na rito. Yan. Dahil ito yung sentro nila.
dito sa gilid, yan, ito ang makikita natin. Yan, mga malalaking building yan sa taas. Tapos may mga bahay. Ito castle. Yan, pero mga bahay yan. Pero hindi na natin maakyat yan. Yan taas na yan. Dahil hindi natin alam kung saan ang daan. Malayo pa ata. Yan, bali. Ito na lang tayo rito. Yan. Ayan, bali pinapasok ako na mabidyohan to saglit. Kahit wala akong dalang pera. Yan, pinapasok ako. Yan. Bali, hindi na natin papasokan lahat. Yan, yan pala doon. Mga iba't ibang klaseng isda. Bali, eto maraming aquarium dito. Siguro mga hundreds o mga 50 pieces na aquarium na iba't ibang isda ang makikita mo. Yan. Bali, sa dagat lang yan nabubuhay yung mga ganyang klaseng isda. Yan. Ngayon, pupunta naman tayo rito sa kabila. Mga iba't ibang klaseng isda. Yan. Yan. Bali, ito na yung labasan. Bali, pagka lalabas na tayo. Bali, nakiusap ako sa unahan na kung pwedeng pumasok kahit na walang bayad. Bali, pinayagan ako dahil yun, mabait sila. Kahit wala akong pera, pinapasok nila ako. Kaya minadali ko lang pag video dahil makapagbayarin ako paglabas ko eh. Pero napagsabihan ako na libre, okay lang kahit hindi ako nakapagbayad. Yan, kaya napasok natin yung aquarium na yun. Bali, marami ka pang makikita dun sa loob eh, kaya lang hindi na ako nagtagal dahil wala na rin akong oras. Isang oras lang ang paglabas ko rito dahil aalis na yung barko, baka maiwanan na ako. Yan, kaya hindi ko na inisa-isa yung aquarium na yun kung ano yung mga isda na nandoon. Yan, bali meron na naman tayong mga isda na nakita kahit hindi natin nilahat. Ngayon, babalik na ulit tayo. Dahil malayo-layo pa yung lalakarin natin. Yan, bali dito naman merong bangka dyan at may mga sakay. Siguro mga nasa 12 o nasa 20 ang sakay niyan na nagpa-practice sila para magsagwan. Yan. Paunahan silang magsagwan at yung isang partner niya nandoon na. Bali sa Bilboa, hindi na natin napuntahan to. Itong magandang lugar na yan. Yan, pati to. Yan. Dahil wala na tayong oras, nandito na tayo ngayon, bumalik na tayo sa barko namin. Bali sa sunod na lang siguro ulit, pagkabalik namin ulit sa Bilboa, ay lilibutin natin ulit to para mapuntahan natin yung lugar na binidyo ko. Dahil wala nang oras ngayon, uwi na tayo. Ito na yung barko natin. Yan, bali dito tayo sa deck 2. Yan, ang crew on board natin ay alas 4. Dito tayo sa Bell Inn and Mer. Yan. Sa deck 2 tayo ngayon. Tender, kaya kailangan natin ng lifeboat. Yan. Ito ang lifeboat. Kasama natin yung mga crew. Kasama rin ang mga pasahero. Yan. Ito ang loob ng lifeboat. Yan. Kasama lang mga pasahero tsaka crew. Yan. Kasama ko ngayon si Joseph. Naisip.
Bali yung huling puerto pala na pinuntahan namin, di pala Bilboa yun. Lisboa pala. Kamali ako dahil nagmamadali ako noon kaya hindi ko masyado na basa yung puerto na yun. Kaya maya alis na tayo. Ito si Sir Jun. Isa to sa mga mamahala dito sa lifeboat. Pag halimbawang nasiraan to, siya yung taga-ayos. Yan. Si Chef, Executive Chef. Go back to work. Hi Chef. Go back to work. Ito naman ang boss. Ito yung mga boss ng mga deck. Bali, ito naman yung namin, corporate chef. Hi Chef. Yan. Bali, yun. Bali, siya yung padala sa asawa ko, kaya nakuha ko yung padala. Ngayon, nandito na siya. Kaya nakuha ko na yung padala. The future movie. Bali, ito naman yung hotel director namin. Kakasama kami ngayon dito sa lifeboat. Alamin natin kung ano yung mga magagandang mapupunta na mga pasyalan dito. Alis na tayo. Hello! Hello! Yan, bali umaandar na yung lifeboat natin. Bali, papunta na tayo rito. Yan, dyan tayo pupunta. Yan. Maya lang ng konti, andun na tayo. Yan, malapit na tayo. Nandito na tayo sa... Ito naman si Ma'am Katja. Kasama si hotel director. Yan. Bali si Ma'am Katja, manager sa housekeeping. Kasama si Ma'am, hotel director. Yan yung lifeboat namin. Ito yung mga pasahero. Sila naman ang sasakay. Dito na tayo ngayon. Tapos, merong nakadikit doon. Babasahin natin ha. Citadel Vauban. Yan. Ito ang lugar ng France. Ali, itong puerto na to ay kapangalan ng asawa ko, Annabel. Yan. Bel din ng lugar nitong puerto na to dito sa France. Tapos may simbahan dyan. Puntahan natin kung bukas. Nandito tayo ngayon sa simbahan. Papasukin natin yung loob kung ano ang itsura. Yan. May mga santo dyan. Yan. Pasok tayo sa pintuan. Yan. Ito ang loob ng simbahan. Simbahan ng France. Yan. Napasok na natin yung loob. Kung ano itsura. Ano, Sep? Nakita ka? Yan. Bali, nakahuli ko ng ibon. Maliit na ibon. Yan. Dito. Ito yung ibon, no? Nakawala. Pero, pakakawalan ko rin siya. Dahil bata pa siguro. Yan. Kaya hindi pa siya masyado makalipad. Yan, pinakawalan ko na. Yan yung tsura nung nahuli ko. Dahil dito, titignan ko sana yung sinihan nila. Yan. Yan. Bali hindi na natin napasok yung lugar ng sinihan kasi sarado. Ito sa kanan ko, ito yung mga itsura ng mga bahay dito. Sa lugar ng France. Yan, sa Bel. Yan. Tapos, banda rito naman, merong lusutan sa ilalim ng bundok. Yan, alamin natin kung ano itsura niyan doon pagkalabas natin dyan sa ano na yan, kuweba na yan. Yan. Itong lusutan na to ay
noong 1862 pag ginawa. Yan. Hinukay nila yan para makalusot tayo dun sa kabila. Yan. Hello. Yan. Ngayon, nandito na tayo ngayon sa kuweba. Bali, yan. Bali matagal na to. Matagal na tong ginawa. Bali, lumang-luma na yan. Yung bato na yan. Ito ang itsura ng labas. Yan, sa kabila. Yan. May mga nag-mountain climbing. Yan, meron pa rito. Alamin natin kung anong itsura. Hello! Hello. Yan. Bali, maraming namamasyal dito. Dito sa loob ng kuweba. Yan. Bali, tignan natin kung ano itsura. Bali, marami pala. Malawak to. Yan. Yan ang itsura ng loob. Meron na namang kuweba doon. Pasukan ng mga tao. Yan. Tapos dito naman, playground. Yan ang mga bata. Yan. Punta tayo ron. Diyan tayo nang galing kanina. Tapos, ito naman ang papasukin natin. Itong kabila. Ito sa kuweba na yung papasukin natin ngayon, merong nakalagay, Monument Historic. Yan. Yan ang nakasulat dyan. Dito na tayo ngayon, papasok. Alamin natin kung paano pagpasok rito. Yan, bali, ginawa pa pala to nung unang panahon dahil dito nagtatago yung mga tao nung kapanahunan nung mga World War. Bali, may mga sibil, gwardiya sibil na mga nagbabantay rito at dito nila kinukulong. Dati may mga taong nakakulong ngayon dito. Dati may mga taong nakakulong dyan. Yan, tsaka dito sa kabila. Yan, bali kabilaan, kinukulong nila dyan yung mga taong na nahuhuli nila. Yan, meron din dito. Yan. Tapos dito tayo ngayon. Bali, ito pala yung castle nung unang panahon ng mga hari at reyna. Maraming mga gwardiya sibil dito, mga sundalo o mga gwardiya. Yan. Palabas na ulit tayo. Alamin natin kung saan pa pwede naman. Yan. Yan yung castle. Na dati, maraming nakatira dito na pinamumunuan ng mga hari at reyna. Yan. Ito naman, balidaanan na ng sasakyan. Yan. May nakasulat na yan. May nakasulat Porte Bangkor. Tapos dito naman sa kabila Porte Vauban. Yan. Ito, papasukin natin kung ano meron dito. Yan. Bali yung mga nakatagong mga lusutan. Yan, medyo madilim. Yan. Yan. Bali, pinag-iwanan na ng panahon. Yan. Yung mga lugar nito. Ewan ko kung ano pa itong mga kwarto-kwarto na yan. Tapos dito naman banda, merong yan, hagdanan. Madalim dyan sa loob, pero susubukan natin pumasok. Wala kasi itong video. Yan. Pero hindi na natin papasukin kasi bali wala tayong permiso eh. Hindi natin alam kung anong itsura dyan sa loob. Bali ang itsura niyan, papahaba hanggang dun. Bali tunnel din. Kaya lang, hindi na natin papasukin dahil napakadilim na dun sa loob. Delikado. Dito na lang tayo pupunta. Bali wala kang makita. Yan. Bali itong
castle na to ay may mga kwarto-kwarto. Tapos may mga bintana dito, mga sirang bintana na, yan. Tapos dito naman sa kabila, lusutan din, tunnel. May hagdanan dyan, yan. Papasok dun sa loob. Bali, subukan natin pumasok kahit madilim. Ayan, sinubukan ko pumasok sa loob. Bali, nakakatakot. Nakakapangilabot dun sa loob na yon. Bali, sa loob, malamig, napakalamig yung loob na yon. Ang daanan nun ay pababa. May mga hagdanan na pababa. Tapos, bali habang dumadaan ka ay pasikip na ng pasikip yung daan. Tapos sa dulo naman, bali nagigit-git na akong ganun. Tapos pagkapasok ko, meron na namang malaking kwarto. Tapos merong mga ano doon, may mga kulungan na parang kulungan ng mga tao na tulad ng pinakita ko kanina. Siguro mga malaki rin. Siguro mga 10 tao ang kasya doon sa loob. Kaya siguro ito yung kapanahunan nila na pagka halimbawang meron silang nahuhuli ng mga kalaban ay doon nila Teka lang tingnan natin. Nagkamali tayo ng daan, hindi tayo dito dadaan. Dapat doon tayo sa kabila. Bali, doon siguro nila kinukulong. At doon siguro nila papatay o namamatay yung mga nakukulong nila doon. Kaya yun, hindi ko na masyado pinasok pa. May mga daanan pa na kung saan na lugar, kung saan na daanan, hindi ko na masyado pinasok dahil baka may mga nabubuhay na hindi natural doon sa loob mapahamak tayo. Wala pa naman tayo sa Pilipinas. Yan. Meron na naman dito. Yan, may magandang sasakyan. Maliit lang. Yan, dito siya galing. Tapos dito naman sa taas may mga hagdanan. Yan. Subukan natin umakyat kung ano ang itsura ng hagdanan na yan doon sa taas. Bali ang ganda oh. Ganda sasakyan oh. Yan. Ang ganda ng mga sasakyan dito. Ayan ang nakasulat, 90 places. Yan. Akitin natin tong lugar na to kung ano meron dito. Yan. Makit na tayo. Alamin natin kung ano pwedeng makita ron. Bali, nandito na tayo ngayon sa taas. At ito na yung baba. Yan. Andiyan tayo kanina sa baba. Pero ngayon nandito na tayo sa taas. Yan. Bali itong lugar na to ay ginawa pa noong unang panahon. 1862 pa. Bali ito, buong castle to. Yan, mula dun sa dulo na pinuntahan natin kanina hanggang dito. At ito yung unahan. Tapos sa kabila may mga hagdanan dito. Diyan pababa, inakyat natin kanina. Tsaka dito. Yan. Ang ibig sabihin nito, kaya ito ginawa, ay tumutungtong yung pinaka-pinuno nila rito. Bali, hari, tapos nandito siguro yung reyna, tsaka yung mga anak niya. Yan. Tapos, maraming mga tao dyan, dito, sa baba na yan, at wala pa yung mga bahay-bahay siguro na yan. Maraming tao dyan, at habang nagpapaliwanag yung hari dito, para mapakita, kumbaga masabi niya lahat ng mga gusto niya sabihin dahil siya yung pinaka nasa taas at ando doon yung mga tao sa baba. Yan. Tapos meron din doon nakalagay yan Redut B. Bali hindi na natin masyado mabasa. Yan. Ngayon, pababa na tayo ulit. Yan. Ito na yung itsura ng taas. Bali meron pa rito. Ayan.
Yun. Tapos ito nung baba na to, ito na yung bahay ng hari. Yan. Dahil ito yung malaking castle nung unang panahon pa. Yan, na pinuntahan natin ngayon, bali inabando na dahil wala nang namuno. Tsaka dating panahon pa yon, kaya medyo wala na. Hindi na uso yung gantong itsura. Bali ginawa na lang nila na historical place. Yan. Dinadaanan na lang ng mga tao, tsaka pinapasyalan ng mga turista. Na tulad kong mga Pilipino rin na pwedeng pumunta rito para alamin kung ano yung unang panahon nila. Yan. Kaya nalaman ko yung kinukwento ko sa inyo dahil nagtanong-tanong din ako sa mga taong namamasyal dito kung anong ibig sabihin niyang castle na yan, tsaka kung ano ang history niyan. Yan, kaya iyon ang naikwento sa akin. Tapos dinagdagan ko lang dahil yung iba dinagdagan ko sa mga nakita ko na lugar-lugar. Tulad ng mga pinasok natin, bali inimagine ko kung ano yung mga posibilidad na nangyayari nung unang panahon na yon. Tulad ng mga kwarto-kwarto na yon, kung ano ibig sabihin ng mga yon, kung ano ibig sabihin ng mga hawla-hawla na yon, yun yung mga kulungan na siguradong doon kinulong yung mga kalaban nung mga hari na yan o nung mga tao dyan sa nakatira dyan sa castle na yan. Yan. Bali ngayon, pabalik na tayo. Papauwi na tayo dahil ang crew on board natin ay alas 4. Yan, pabalik na ulit tayo dahil sasakay na ulit tayo ng lifeboat. Yan. Dahil pagka halimbawang tender tayo, ang pwede natin sakyan kung hindi lifeboat ay Zodiac. Yan, dati nakasakay na tayo sa Zodiac, ngayon sa lifeboat naman. Yan. Pabalik na ulit tayo sa barko natin. Yan. Bali, tapos na tayo mamasyal. Ngayon, uuwi na tayo.